Okay, so ito po yung ang daan papunta dun sa lote na ating pupuntahan. Kagandahan po nitong property ito ay malapit po siya sa school, malapit po siya sa elementary school, then malapit din po siya sa high school. So ipapakita po natin ang school. So ito po, simentado naman yung dinadaanan natin. So yan po ang paaralan ng elementary. Malaki po yan. Yun, may pangalan. Then the same time, kung kakaliwa ka dito, nandito naman ang pasok ang high school. So kalapit lang din po. Tapos ito naman ang mga bilihan dito. Okay. Kasi ko na yun. Anong bito? So maganda po dito sa lugar na ito at kita naman natin hindi masyado siyang linang. Okay, so ito na po yung property. Yan, kasama na po yan dun sa property. Nugan. Yan. So sa lahat po na nakikita natin dyan, yan po ay included dun sa lote. So tabing-tabi po siya ng kalsada. More or less 200 meters po ang lot frontage. Yan. Sagingan, Nugan. Maganda talaga itong pagtaniman ng mga fruit bearing trees o kay gulay. O kaya ay gawing poultry o piggery. So hanggang dyan lang po yung ating lote sa may saging na yan, papaganyan pataas. Okay, so good morning. So andito po tayo ngayon sa property na binebenta. Anong sukat nga nito? 5 hectare. Ito po ay humigit kumulang 5 hektarya. So kasama pa po yung taas na yun. Oh. Yan po. Tayo po ay may frontage ng kalsada. Simula po doon, papunta doon. Almost ano siya. Ang frontage ay hanggang dyan po. Yan. Saging na yan, papunta doon sa mga kawayanan na. Okay, so ito na po yung kawayanan na ito. Yan. Saka ito pong parte ng lupang ito. Flat po dito pero may overlooking dun sa taas. Yan. So dito naman po may mga dalanghita or kalamansi po nandyan. Mga tanim. Ito pong pinapakadahan ng sasakyan. Samahan pa po ito. Tapos po ito mayroon pong dam sa loob mismo ng lote. So yan po yung ano, pwedeng lagyan natin yan ng isda. So yan mga kawayan, kagandahan itong property nito ay kalapit lang talaga siya ng kalsada, kaya walang problema po. Yan. 5 hectares ang sukat. Hanggang dun po sa puno ng anahaw. Kabilaanan po siya. Tapos yung palayan, ito lahat.
So ito po yung palayan. Lahat po ito. Kasama dun sa lote. Yan. So kagandahan dyan, may source na tayo ng tubig. Ang palayan na yan kasama dun sa lote. So sa tingin ko ay 1 hektarya mahigit yan. O mga 2. Tapos ito po yung dam, yung source ng tubig. Yan, may sarili pong dam. Ito. Pwedeng gawing fish pond dito. Yan. Ngayon na po kayong palayan. Yan kayong lupa. Tilapia yan, hulugan. May hulog ito. Galing bilabis tayong farm. Sino ang hulog? Buto. Yung so ito pala may hulog po palang tilapia. Ang kasama po natin ay kapatid na may-ari ng lupa. So siya po yung kasama natin sa pag-tour dito sa kanilang property. Maganda itong property, na yun ng mga kawayan. Yan. Tapos yan, kalsada na. So hindi ka na naghahanap pa ng right of way kasi kalsada mismo siya. Yan, napakagandang property po nito. So puntahan pa po natin yung loob. Ganda nitong loteng ito. Yung mother cow. Yan. Yung mother cacao na yun. Maganda lang yung tubigan. Tapos pataas May na. babaw doon. Oo. O Tapos- yun, yung kawayan yan. Dala yan. Oo, medyo parang ibaw. Tapos itong manggahan. Oo, maganda. Mangga Nandun lang sa may kawayan lang yun. yung kawayan na ito. Tapos kasama itong mga mangga dito. Anong mangga ito? John Mango o Kinalam? tayo. Ang kalabaw. Dito. Ganda nitong property, almost flat po siya. Konti lang yung dun sa mga tinatamad po ng may lakad. Ito pong property ito, wala na pong lakad. Simentado po. Kasada na. Hindi po kayo mapuputikan. Yan, pag ayun lang. Yung kawayan mo. Hanggang doon lang sa may kawayan. Tayo. Oo. Pero yung mga muhon nito, hindi ninyo, Hindi ko alam. oo. So kailangan natin ipa-relocate ito. Para makita yung So ito na yung property. Kasama itong manggahan sa kabila dun. Yan. Ang daming mga kawayanan. Itong manggahan. Hanggang dyan lang daw po sa may kawayan yung pagitan. So ipapa-relocate natin ito para makita yung saktong mismong boundary ng property. Kasi nalimutan na nila kung nasaan yung mga muhon sa katagalan na ng panahon. Yan. Ulitin ko, may niyogang ka na, may palayan ka na, may palaisdaan ka pa. Yan. Ito yung pwedeng gawin yung palaisdaan. Hinuluhulugan daw nila ng tilapia. Daming mga mga guwaba, bayabas. Pwede nang lalagyan na lamang po ng hulog. Kasi may hulog naman yung tilapia. At the same time, may palayan po dito. Ito po ay ang layo sa bayan ng Lopez. Mga 30 minutes po ang layo. Pero lahat po ng dadaanan ninyo ay sementado. Wala po kayong dadaanan dito na kailangan ninyo maglakad. 5 hectares po ang sukat. Ito sa mga kliyente natin na gustong mag-avail nitong property nito, pwede po kayong mag-message sa amin.
at ilalagay po namin dyan kung magkano yung presyo. Ito po ay matatagpuan sa bayan ng Lopez, Quezon. Yan. Ito naman mahogany. Yan. Kasama mo po yan nyugan na yan. So sa nyug po, I think mga sa 200 kapuno po ang nyug. Kasi ang malaking part sa kanya is itong palayan. Pero kapantayan ho lahat doon. Pero itong palayan na ito, pwede mong gawing fish pond dyan lahat. Kasi gawa ng tubig dito. Pwede rin yung i-turn over sa fish pond kung ayaw po ninyo mag-fish pond. Pero kung ayaw din po ninyo mag-fish pond, ayaw ninyo magpalayan, gulayan pwede din po kasi mayroon ditong water. Diretso lang po dyan ng tubig. Tuloy-tuloy po ang ani ng inyong gulay kung kayo magugulayan. Pwede rin naman pong alagaan ng mga hayop, mga baka, kalabaw, poultry. Yan, sasabong yung manok, pwede rin po yan dito. Hindi po dito binabaha. Ang layo po nito sa Manila ay 6 hours, 6 to 7 hours, depende po sa takbo po ninyo ng inyong sasakyan. Napakagandang property. Dito lang po ito sa bayan ng Lopez. Paki-message na lang po kami. At Liboy po ang typing para makita ninyo yung ganda ng property. Yan. So thank you so much at have a good day.